Are you a warrior? Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong video na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. Warrior ka rin ba? O hindi naman maiiwasan, no? Or hindi naman mawawala sa atin yung pagiging warrior, no? Yung bang lagi kang nag-aalala. Kasi normal naman sa tao na kung minsan nakakaramdam tayo ng pag-aalala. Pero hindi kasi siya maganda or hindi rin siya healthy kapag ka sobra-sobra. Yung sinasabi nila na lahat ng sobra ay hindi rin maganda. So, instead of worrying or instead of being a warrior, here are the 5 tips you need to do instead of worrying. Number 1 is accept that circumstances really happens. No, may mga circumstances na talagang mangyayari siya. So, kahit na mag-aalala ka pa dyan ng buong araw, mag-aalala ka pa ng buong linggo, kung talagang mangyayari yan, mangyayari at mangyayari yan. So, you have to keep on worrying kasi ang balik sa kalusugan ay hindi maganda. Number 2 is prepare yourself. I remember nung mga maliliit pa kami. Kasi syempre, we are just living in a simple house. Hindi naman maganda yung bahay namin at hindi naman kasing tibay yung bahay namin. Katulad sa bahay ng iba na talagang concrete. No? Ang tatay namin, kapag medyo palapit na yung tag-ulan, tingala na yung tatay namin sa bubungan namin. Tapos sasabihin niya na, malapit na naman ang tag-ulan, kailangan na natin palitan yung ating bubong, kailangan natin ayusin yung bubong kasi kapag ka umulan, ganon. So, by the time na uulan na, so naka-ready, nakahanda. So, kapag ka nag-worry ka lang na nag-worry, wala ka namang ginagawa, talagang walang mangyayari. So, kahit na mag-worry ka dyan ng mag-worry, kung talagang, diba, kung talagang mangyayari yung isang bagay, so, talagang mangyayari yun. Hindi mo naman pipigilan yun. So, halimbawa, ang tatay ko dati, nagsabi lang siya na, ay, malapit na naman, may bagyo na naman, may ganito na naman, yung bahay natin, yan. Oh. Kung hindi siya gumawa ng paraan, di ano nangyayari? Nilipad na ng hangin yung aming bubungan. Number 3 is motivate yourself on doing things you love. So, instead of worrying, no, you have to divert yourself to the things na mas yung mga bagay na nakahiligan mong gawin. Like gardening, painting, times na umaatake yung pagiging warrior mo, you have to divert yourself to other things. So, instead of worrying, do things na malibang ka. Number 4 is avoid watching movies or avoid watching news that will affect you. So, halimbawa, diba? Kung minsan kasi, ang number 1 talaga, lalo na dito sa Luzon, ang number 1 talaga na nakakapag worry minsan sa isang tao is kapag may mga sakuna or kapag may parating na bagyo. So, halimbawa, bumabagyo na nga, tapos ang tinitingnan mo pang mga palabas ay tsunami na nga nangyayari in reality. Tapos, ang pinapanood mo pa is mga sakuna. Number 5 is the most powerful to do is to pray. Na wala naman tayong ibang magagawa kundi magdasal. Kasi that is the most effective way, no, in times of troubles, in times of difficulties, no, kapag nag-worry tayo, dumadating tayo sa punto kung minsan na nadadown ka dahil sa mga pangyayari sa paligid. So, you just have to pray. Kasi that is the most powerful thing to do. So, I hope nakatulong ang video na ito. I hope meron ka natutunan sa video na ito. If you like this video, you can hit the like button. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.